this one depiction nga gisulti sa among instructor nga ang konsensya sa tawo sa usa kasing-kasing sa Kristohanon murag diamond. Say korte sa diamond. Kanang daghan king corners dayon ang diamond pod, it can cut through the hardest kanang thing. Makakat ng diamond og metal, There is this one depiction nga gisulti sa among instructor nga ang konsensya sa tawo sa usa kasing-kasing sa Kristohanon murag diamond. Say korte sa diamond. Kanang daghan king corners dayon ang diamond pod, it can cut through the hardest kanang thing. Makakat ng diamond og metal, Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Nag diamond to diamond, anak ka kanang sharp og kusgan ang diamond. If imo gani nang dukdukon og martilyo ang diamond, ang imo pang martilyo maguba, imo pang martilyo mo'y malumping. Anak ka kanang ka likon og ka sharp ang usa ka diamond og kanang ilang corners. If dili nimo na kanang hashasan ng diamond sa mga kilid ana makasamad jud na. Dali jud na kayo ka masamad ana. So, kung ang kasing-kasing sa Kristohanon nga binago sa Ginoo sama sa usa ka diamond. Sama sa usa ka diamond. Nasusulod sa atong kasing-kasing. Kung makasala ang usa ka Kristohanon, katong nga diamond mulihok. Ug sakit kaayo na sa kasing-kasing sa usa ka Kristohanon. Ngano? Tungod kay nahisayran niya nga siya nakasala. Ug ang Ginoo dili mahimuot sa sala. Apa nang kung ang usa ka tawo ang konsensya sama sa usa ka circle, og circle kanang murag bisan katong circle na lang katong sa deodorant, katong circle sa deodorant. Kapag di matangtang ni mo Julin. Diba? Kung kato siya naa sa kasing-kasing sa tao, kung makasala siya, wala siya ma-feel. Kung makasala siya, wala siya mabati. Ngano? Tungod kay wala si Kristos iyang kasing-kasing. Tungod kay wala siya mabago. Wala ang tawo mabago. So, we must check on ourselves daily. Kay usa kay ang kinabuhi sa tawo kung kas alamang siya makakompormiso sa sala, then okay. Sunod, okay. Then, it will be his habit. Mahimo siya nga habit sa tawo nga mahimo siya nga, ay okay na to, wabit ako buyaga ni pastor atong panahona nga nagkasala ko. Ay okay na to, wabit ako buyaga aning akong mama, akong papa nga nakasala ko ato, so okay na guro to, okay bitaw sa uban, so okay na po din ako. We must always reflect ourselves here alone, not in the sight of men. Himuon natong salamin ang Biblia, dili ang mga mata sa tao. Nga kung para sa tanaw sa tao, sa tanang kalibutan, sakto, apan sulti sa pulong sa Ginoo sayot. Himuon natong salamin ang Biblia igsoon, dili kung unsay nakita nato sa palibot. Dili kung unsay nakita nato sa social media nga insakto. Dili kung unsay nakita nato sa gipangbuhat sa kadaghanan nga sakto. Nagingon ra ba tong usa na mo ka instructor po dito nga kanang wala gid na mo siya makauyonan. Niya na siya nga kanang but still we respected him. We didn't niya na siya nga kanang ay in our daghan kaayo mi dito. Pero kanang lahi mangud sila nga lahi nga doktrina ang ilaha nga nasunod kay more on liberal ba. Nag-adapt sila sa kalibutan. Ni kompormiso sila sa kalibutan. Like isabot sila nga okay ra na nga kanang pag pinaagi sa kinabuhin. Ana sila nga pag ilahin na ilang gituhan. So niana sila nga in our daghan kay dito. Daghan kay dito niya inyo nga pundok lagi diri gagmay
pira. Ana siya, oh, there in, sa amo dito sa USA, daghan kami dito. Nya, diri mo kay, gamay na gyud kay ning population ninyo diri. Ana siya. But then the Bible said, nga, daghan kayo gyud, na moadto sa lapad na ganghaan. O gamay ang nagsunod sa gagmay nga ganghaan. Kay lisod kayo, igsoon, ang tinuoray nga pagsunod ni Kristo. Labihan kalisod ang tinuoray nga pagsunod ni Kristo. Ngano? Kaya kung gusto jud ka nga, kung mo-decide jud ka nga mo-follow ni Jesus, imong i-reject ang kalibutan. Atoa nga kinahanglang i-reject ang kalibutan. We must reject the world when we try or we want and we desire to follow Christ. Sa kinabuhi ra bagyod nato karon, daghan kayo mapwedeng makadani nato. Just one click on our mobile phones, then pwede na ta mamadani sa daghan king mga butang. We can sin in just a click in our mobile phones. Anak kadali karong panahon na. Anak kadali nga kanang makabuhat kita og sayop. Munang grabe kay kalisod ato nga pagkinabuhi karon isip sa Kristohanon. Birahan na gyud. O kung kinsay mapira, questionable na po natong pagkakristohanon. When we try to reflect on ourselves nga, halas, napabako sa ako ang giingon sa Biblia nga angayan na kabuhaton sa usa Kristohanon, or wala na. Daily, we must reflect. Where? In the Bible. Because in the word in 1 Timothy chapter 5, verse 16, ang pulong sa Ginoo nagatudlo, nagabadlong, nagasaway. Apan ko ng pulong sa Ginoo wala nakabati nimo pagsaway. Again, question mark na pod. Di ko kahukom. Question mark na pod. Question mark ang atong kinabuhi igsoon. Kung kita wala nagasunod ani. Kitang tanan, ako, ikaw, kitang tanan igsoon. Walay exempted. Labi na kitang mga Kristohanon. So, ngano man, unsa man kaimportante ang pagkabalaan ni Kristo. Unsa ngano man kining importante mangyod nga i-perfect ni Jesus, ngano man gyud nga nahimo nga tawo si Jesus, dili lamang para mahimong example sa tao. Dili lamang para mahimo siya nga sumbanan sa mga tao, sa mga Kristohanon, gikan kaniadto hangtod sa umaabot. Apan igsoon ang Ginoo, ang Dios Amahan. Sa panahon nga nakasala ang tao, na-separate siya sa Dios. Na-separate ang tao sa Dios Amahan. Kaniadto nga usa pa ang Ginoo ug ang tao. Pagkasala sa tao, nahilayo siya sa Ginoo. Dako kayo gap ang tao ug ang Dios. Ug ang makasatisfy lamang sa kapungot sa Ginoo, sa sala sa tao, mao ang pagkabalaan o pagkamatarong. Pero di gyud nato na ma-perform igsoon. Di gyud na mabuhat sa tao tungod kay once again unsa ganita? Makasasala. Hugaw sa mata sa Ginoo. Hugaw ta sa mata sa Ginoo. So while Jesus lived here on earth, He perfected His righteousness. Na-perfect niya ang pagkamatarong. Iyang gi-perfect ang pagkamatarong nga dili kaya buhaton sa tao. Gi-perfect ni Jesus ang pagsunod sa balaod sa Ginoo. Gi-perfect usab ni Jesus ang pagsunod sa balaod sa gobyerno. Kay bisan si Jesus ng panahon na, nibayad pug tax. Nibayad pug tax si Jesus ato. Nibayad si Jesus atong mga panahon na. Niana si Jesus nga, katong nangutana nga, itong bahin kang Caesar, ihata lang kang Caesar, anak kang Caesar, kay atong matay, masisisar may gobyerno. So, si Jesus ato ni follow pod sa balaod sa gobyerno. And Jesus followed the law of God. Iyang gi-follow gyud, nag-live jud siya in righteousness. Gi-perfect na niya tungod kay ang Ginoo
Maura na may requirement sa tawo para mahimo nga hinlo. Mura na gi-require sa Ginoo nga para mahimo nga hinlo ang tawo sa atubangan ug ma-reconcile siya sa Ginoo apan makabuhat bata ni ana. Dili gyud ta makabuhat ana. Apan when Christ came, gibuhat nito tanan. Gibuhat niya tanang mga butang nga dapat buhaton sa usa ka tawo nga gi-require sa Ginoo nga ngayon nga buhaton. And then He died. And because of His holiness, sa pagkamatarong o pagkabalaan ni Kristo, kitang tanan naluwas. Sa cross, igsoon ay ginatawag na double imputation. Or sabi siya, panaay panagbaylo nga nahitabo. Dito sa cross, si Kristo gilansang, ug ang tibuok kasalanan sa tibuok kalibutan sa tanang mga katawhan, nahimo siya nga giusa sa usa ka kupa. And if you can remember the cry of Jesus in Gethsemane, nga niingon siya, Lord, take this cup away from me. Not my will, but yours be done. Kato nga kupa nga i-partake ni Kristo dito sa cross, igsuon, sulod ni ato mao ang sala sa tibuok kalibutan. Ug nabati ni Kristo kung unsa kapungot ang Ginoo sa sala sa tibuok kalibutan, nga bisan siya niingon, Lord, kuhaan ni nako. Bisan siya niingon nga kuhaan ni nako tungod kay nabati ni Kristo ang dako nga kalagot sa Ginoo sa tawo tungod sa sala. Apan dito sa cross, igsoon, nahitabo nga ang katanang kasalanan sa tawo napunta ni Kristo. Ug ang pag-perfect ni Jesus sa iyang pagkabalaan, sa iyang pagkamatarong, napunta sa tanang mga katawhan nga dili deserving. Dili kita deserving, igsoon. Kung mayingon ka nga, deserve na akong maluwas, salamat sa Ginoo. Kinsa man ta. Nasa mata ganay sa Ginoo, kaning adto nga wala pa nagpakamatay si Kristo, igalatak tang tanan sa impierno. Unya, karon pag yun, nga kitang tanan na luwas, we're being complacent. We're being so relaxed. Kitang tanan na murag na taken for granted na lang nato ang kaluwasan nga itong naangko ni Kristo. Nga ang angayan nga buhaton sa usa ka Kristohanon, wala nato mabuhat. Wala ta makalakaw sa pagkamatarong. Atong mga dila, dali kaayo mo pilantik sa pagpangsaway sa uban. Ang atuwa nga mga hunahuna, dali kaayo maghunahuna sa mga bakak. Ang atuwa nga pagpamaaki sa kinabuhi, kanunay nagapermiso sa kalibutan. Wala nato na ma-realize igsoon. Murag na take lightly na lang nato ang kaluwasan na gihatag sa Ginoo. Yes, I am saved. Pero, do you really live according to what God required you and I to do? That we must live in righteousness. Sila, di man gud perfect, tao man gud ta. Dili man gud sama ni Jesus po nagamanan man na siya. Again, His righteousness is here imputed to us. And when you are convicted by the... Thanks for watching. Please like, comment, and subscribe.